Good morning, guys! Happy, what day is it? Monday. Happy Monday! It's 10:35 at kami ni Sheena Marie ay magbo-volunteer. Dahil wala kaming trabaho. Just ano na lang. Aray ko, at least may magawa. And makamit ng new people, diba? You never know who you gonna meet sa mga volunteering events, diba? Tapos biglang may network, may connection. Tell them na, ay, maghanap ko ng work ngayon. Oh, sakto, kailangan ko ng ganito. Ay, dala kami ng resume. yung isa pa pala, magpiprint kami ng resume. Kaya, yan, sa downtown yung aming, dito muna tayo. Dun. Pa-volunteeran, it's si Calgary Drop-In Center. So, basically, I think more on helping yung mga homeless and yung mga substance abuse. Pero today, mag-a-assist kami sa lunch service. Hindi pa namin alam kung paano yung setup nila doon, kung sino yung pinapakain nila. But basically, we're just gonna help during their lunch service at 11 o'clock. Ay, 11 o'clock ba? 11:30. 11:30? 11:30. So, yun. Punta tayo doon. And then, since nasa downtown na kami, doon kami sa libraries downtown magpapaprint. And yeah. Ang malamig na naman dahil nag-i-snow na naman. Yung last vlog ko lang, last Friday, no, sabi ko maganda yung weather this week. Pero Saturday, Sunday, nag-start na naman mag-snow. But today, wala. Pero, and it's sunny. Kaya, okay. Oh my gosh, wait. Tara, let's. Kung kailan natunaw yung snow, biglang meron na naman. Okay na sana eh. Magte-train lang kami. Yan, nakababa na kami ng train. Malamig ha? Ito lang ang ginakit ko. Tignan natin. Lowest is -9, highest is -2 today. Parang feeling ko, sabi ko, kaya naman siguro to. I think yun yung building. I'm not sure. Based dun sa picture, parang yan yun. Calgary Drop-In. Oo nga, yun na nga. Calgary Drop-In. Yun nga yun. Okay, so patawid kami. Ayun yung Harry Hayes building pala. Okay. We're still finding our way kung paano pumasok sa building. Ayun siya. And nandun pala din sa email na we can take photos lang sa volunteer area. Hindi kami pwedeng mag-picture or video na merong mga customers or clients. Siyempre for their privacy din. So I'm gonna try ano yung i-vlog kong area na walang tao o wala akong ibang taong ma-i-vlog na, you know, vulnerable people. Okay. This is the building kasi. Yarn. Okay, we are done. It's how was the experience? Ano tawag doon? It's eye-opening. Eye-opening. And like, kasi, sasabihin, ano, we didn't know, diba? Hindi namin in-expect na doon talaga yung mga homeless. So, they provide shelter, they provide meals, breakfast, lunch, and dinner. Kaya pala, yung isang bridge dito, madaming nakatambay na homeless. Kasi malapit lang pala sila, malapit lang kasi dito sa may drop-in center kung saan sila pwedeng makakain, makatulog. Pero wala namang ano yun, wala namang kama. Wala. Doon lang sila matutulog sa sahig, upuan. At least yung hait, hindi malamig. Wait lang, tatawid tayo. Ayun nga. So, wala naman siyang, hindi sila po-provide ng kama or whatever. It's like really shelter. Diba? Lalo na pag sobrang lamig, they have some place to stay outside, inside. Pero yun, hindi siya kama-kama or what. And hindi siya long term. Hindi rin yata yun papayagan na doon ka na lang forever, diba? So, I don't think they're overnight. Kasi nga, yun nga, hindi ko rin alam kung nakakapag-overnight dun yung mga tao. Pero, dito kami laundry, ano eh.
May laundry service sila doon. Oo. May, doon sa gilid lang. Hindi ko napansin. So yun, nakakagulat lang din na dami. Ang dami. Tapos, pero yun, na-assign kami sa kitchen. Nasa, ano yung line? Service line ba yung tawag doon? So, parang, ako lunch service. Oh, lunch service. Kasi may plate. So, ako in charge sa isang food. Pierogies. Si Sheena mag-in-charge sa sour cream. Tapos yung isa namin kasama sa salad. Tapos yun, ang dami. 450 ata. Plus, so, pangalay. Dito na kami sa library. Actually, tapos na kaming mag-print. Ba't ka natatawa? Yeah, so, iilang kami and then we're good to go. Hey guys! Pauwi na mi. Naiwalay na kami ni Sheena. Train lang naman kami. Isang sakay ng train. I have my iced coffee. Yes! Even though it's so cold, iced coffee pa rin tayo. Anyway, pagdating kayo wala si Daddy kasi time for sunduan ng kids eh. So, yeah. Let's go. I'm home guys. 3:15, 3:17. Paparating na rin yung mga bata anytime soon. Anyway, dumaan ako ng mailbox or kumuha ko ng sulat sa mailbox kasi parang tagal ko na hindi nagbubukas. And mukhang si Daddy din, tagal na hindi nagbubukas kasi puno-puno yung mailbox namin ng mga jari from Canadian Tire, mga coupon. But I got a mail from Alberta Health Services. So, curious ako, what is this for? Kasi, yeah. Oh, reminder. Reminder to participate in the cervical cancer screening. Takot ako eh. Magpa-pap test to eh. January 22 po yung sulat. Ngayon lang wala nakuha. Pero I'm scared. I want to try but I'm scared. And then meron ding letter from Alberta Education naman. Tapos nakalagay, parent or guardian of Zeb Lim. So, I think I know what is this about. Kasi merong email before. So, yeah. I need to do it on a laptop pala kasi may QR code. And, yeah. So, yun lang. Tignan ko, since I'm free, I might probably do this cervical test. So, cervical screening test. I'm scared. Hey guys! So, ayun na. Dumating na yung dalawa. Oh, tatlo pala. Siyempre si Daddy kasama. Anyways, dito ako sa laptop para ma-start ko nang asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. And later, meron akong volunteer orientation. So, eto nga, over the weekend, kasi diba last week, hindi yata nag-vlog nun, pero last week, January 25, naalala ko yung date, umattend kami sa school yung volunteer fair. So, maraming mga organizations na nandun, recruiting volunteers. So, I think nakwento ko ba yun? So, yan, marami akong mga ganito, mga brochure sa bag. May mga stickers, mga ganyan. Tapos, nung over the weekend nga, sabi ko nga, lilinisin ko. Itatapon ko na yung mga hindi ko na kailangan. So, inisa-isa ko, sabi ko, ano nga ba itong mga pinagkukuha ko? So, like, ito, sa RMHC, Ronald McDonald House Charities. Tapos, may kinuha din ako sa Children's Cottage Society. And then, ano ba yun? Ronald McDonald to. Wala ko ng brochure. Ito, Inclusity. Tapos, ito yung pinuntahan namin today. Calgary Drop-In Center. Ito yung sa Children's Society. So, ito Calgary Humane Society. It's all about ano din to, mga shelter dogs and I don't know kung ano pa mga animals. Kaso malayo. Sa southeast siya. So, sabi ko, no na lang. Ngayon, tsaka, last week na nasa school kami, meron kaming pinuntahang volunteering event. Tapos yung nakasama ko sa volunteer, yung nakasama kong na-assign, basta yung kasama ko,
student din, pero siya nasa 4th semester na siya, pag-graduate na siya. Tapos napagkwentuhan namin, sabi niya, nag-volunteer siya sa, positive match. Ano siya, PO, as in PAW, kasi is a shelter for dogs and cats na nagpapaano sila, either magpapa-foster or magpapa-adopt ng dogs and cats. Tapos sabi ko, ano ginagawa mo? Sabi niya, ano lang naman, pupunta ka doon. Eh, yung shelter nila, hindi siya publicly announced kasi kung nasaan located yung shelter kasi hindi open for public. It's only for volunteers. Malapit lang dito sa amin. So, pupunta siya doon. Tapos, lilinisin niya lang yung parang siguro yung hindi sila naka-cage parang mga nakita ko kasi sa IG nila. So parang may mga division pa rin sila pero parang hindi sila naka-cage. Tapos lilinisin mo, papalitan mo kung ano yung kailangan palitan, and then you dog walk them. Or you walk the dog. So, ay, gusto ko yun. Sabi ko, sige, gusto ko na rin na mag-aaso kami. Kaso nga, is a big commitment. Sabi ko, this way, kahit pa paano, para din akong may pet. Kasi you can come, meron silang required na shifts na at least two volunteer shifts a month. And I feel like I can commit to that. And one shift is mga 2 hours long. So, I think I can commit to that kasi nga malapit lang naman dito sa akin, ganyan. So, kung magkaroon man ako ng work, do it on my off day. Tapos, ayun, so nag-sign up din ako. So, lahat ng mga pinag-sign upan ko over the weekend, today, lahat sila mga nagsi-replyan na. So, nag-apply ako sa Ronald McDonald, sa Children's Cottage Society naman is for those vulnerable children. I think mostly pang infant hanggang, I wanna say, I don't know. Ayoko magmarunong kung hanggang ilang taon. Pero like, for example, yung mom having a difficult time, may financial problem, or like, parang, ano lang din, yung parang sobrang overwhelmed. They can bring the children to that, place para, someone to look after them. So, dalawa yung location nila. Isang malapit din lang din sa akin sa may Bridgeland. It's a crisis nursery. And, ito, ganito. Actually, bahay siya eh. Ito yung tsura, oh. Yan yung, tapos ito, Brenda's house yung pangalan. As in, literal na bahay. So, dito na ako, kasi yung Brenda's house, medyo malayo sa akin. Itong si Crisis Nursery, mas malapit. So, dito ako nag-volunteer. And, sa lahat, hindi katulad nung today na vinolunteeran namin sa drop-in center. It's very easy. You just sign up, and then right away, makakabook ka na ng shift mo kung kailan mo gustong pumunta. Sabi nga niya, kanyari, nasa downtown ka, tapos biglang, ay, free ako. I can just go, diba? Pero, marami, like ito, like sa Ronald McDonald, itong volunteer, Children's Cottage, medyo may pagdadaanan ka pang interview. May training nga din tong, may required siyang, kasi if you're working with children, definitely, you need police check. Dalawang klaseng police check nila. Isang yung regular, tapos meron isang pang vulnerable sector. So, kailangan ko pang mag-apply. Meron akong police check kasi dun sa income tax na nag-volunteer ako, required yon. So, nagbayad ako ng $20. Pero sabi, i-refund naman daw sa amin yun pag na-complete namin yung shift namin, yung kinumit namin shifts. And then, pero ito pang isa, pang vulnerable sector kasi nga may batang involved. So, I need to get one. Tapos, nag-email sila kanina na sakto, meron silang volunteer orientation tonight, 5:30 to 7:30. Ang magiging next session nila is sa April na. Sabi ko, sige, attend na ako today. Kasi sayang naman. Kasi tinatapos ko rin meron din silang sinend na self-study lang from Alberta Health Services. You need to, 7 modules yan. Ano naman siya, about trauma. So, yan, trauma-informed care, understanding trauma, recognizing. Nasaan na ako? Module 6. Malapit na matapos. And after that, kasi, may certificate ka makukuha. So, I need to submit that certificate to them as proof. Dalawang training tong kailangan kumpletuhin. Nasa isang training pa lang ako. Tapos, ayun. So, sabi ko, sana yung mga in-applyan kong trabaho, ganito kabilis mag-reply.
Ang dami-dami ko ina-apply, wala nagre-reply, wala nagpaparamdam. Kundi yung mga ano lang, mga, tawag dito, auto-reply na email na, we have received your application, keme. So, ayun, ayan, ano pa ba? Si Ronald McDonald nag-email na nga rin kanina. Tapos yung mga ganito, kailangan pa ng reference. So, nagtanong pa ako dun sa yung isang boss namin sa International Center sa school, kung okay lang siyang gawing reference. So, umuo naman siya. So, ginamit ko siyang reference. So, merong, sabi niya, what is your availability over the next few weeks for a virtual interview? Akala, may pa-interview. So, kailangan ko itong wait i-flag kasi hindi ko pa ito nare-replyan. And then, yeah. So, later, may Zoom meeting kami for the cottage, Children's Cottage. And then, yung sa positive match, so, nag-reply na din kanina sa akin. Tinanong ako kung saan ko gusto, sa shelter or sa cat. Sabi ko, I want both. Yung sa shelter, like I said, meron silang malapit dito sa akin na shelter talaga for the dogs. And then, yung mga cats naman nila, ay meron silang mga partner pet. Hindi siya pet shop. Pero parang ganon. Kasi yung pet value, yung bilihan ng mga pet food, pet toys, or whatever that involves pets, meron din silang nakatago doon. Nakatago. Meron din mga naninirahan ng mga cats naman doon. And then, ayun. So, either you work as shelter or as a cat cuddler. Sabi ko, I want both. Tapos, sinend niya sa akin yung list ng mga partners nila. Pero na namang dito malapit sa akin. Kasi walking distance. Sabi ko, I want to do volunteer dito. Kasi, sabihin mo kung anong oras mo gusto, ganyan. So, tomorrow, alas 4, kung walang magbabago sa mga pangyayari, bukas nandun, pupunta ako doon. 1 hour lang naman. 30 minutes to 1 hour. Pupunta ka doon, change their, yung, wala akong alam sa pag-take care ng cats pa. So, yung mga owner or mga staff doon sa pet shop, hindi siya bilihan ng pet, ha? From what I know, kasi hindi pa ako napasok sa pet value kasi wala naman akong business to go there. Pero alam ko, hindi sila nagbebenta ng pets doon. Bebenta lang sila ng pet food, pet supplies. So, sabi niya, your contact person will be yung manager or kung sino man yung in charge sa store na yon. So, yun, excited ako dyan. Kasi, syempre, gusto ko na rin ng pet, pero hindi pa makakommit. Kasi yung mga chikiting ay matagal na diba re-request niya. Nasa Singapore pa lang kami. Ang sinabi namin, pag nandito na kami sa Canada, tsaka na tayo mag-pet. Pero since lumapag kami dito, tanong na ng tanong. Although, pwede naman ng pet dito sa amin. May extra bayad. Pero, in a way din, parang saan namin ilalagay? Lalo na kung malaki yung dog. Yung mga nasa shelter is mostly big dogs. Hindi siya yung mga maliit na cute, mga Maltese, katulad ng aso namin dati, or Shih Tzu. It's mostly malalaking dogs. So, okay lang naman magmalaking dog, pero saan namin siya ipupwesto, diba? So, that's one thing to consider. Kaya hindi rin muna kami. Sabi ni Daddy, pag may sarili na yun na yung bago niyang sa mga bata. Pag may sarili na tayong bahay, tsaka na tayo kumuha ng pet. Kaya, masama na yung loob ng isa dyan. Anyways, so asikasuhin ko lang to. And, yeah, later guys, balitaan ko kayo. So, if you want to, guys, if you want to see positive, kung taga dito kayo, I think they're recruiting for more. Punta kayo sa website ng positivematch.org and then apply kayo how to help. Tapos volunteer with us. Tapos fill out the form. Tapos meron dong question na parang how did you know about us? Ganyan. Or meron ba nag-refer sa inyo? Lagay nyo yung name ko. Kasi ako, nilagay ko din yung name nung name nung nakilala ko sa school. Para, yun na. Pwede rin palang, other positions then is, foster processing. So, nag-email din ngayon. Kasi, i-check mo kung ano yung mga gusto mong position. Merong financial team. O, diba? Hindi pa ako pwede dito kasi,
prepare tax receipts in accordance with CRA regulations. Syempre, hindi ko pa ito alam. Tapos, adoption processing, foster processing, medical committee, shelter committee. So, tinik ko yan. Cat cuddlers, volunteer committee, transport event. So, tinik ko yung mga field ko. So far, ang ino-offer na sa akin is yung sa shelter, sa cat, and sa foster processing. So, yun, exciting. And in a way, you know, you get to experience stuff na instead of, you know, just staying here at home, wala akong ginagawa kundi mag-apply na mag-apply, at least I get to experience. Lalo na yung kaninang ano guys, yung experience namin kanina, iba talaga. Yung pag makita mo na andun sila lahat, yung mga homeless, nandun pala, kaya pala yung tambayan ng mga homeless, yung area na yun, kasi meron silang mapupuntahang building or organization na mag-feed sa kanila. So, makita mo talaga na usually pag makakita ka ng homeless, ang dami nilang gamit, dami nilang dala, mga backpack, may mga trolley ng supermarket, kasi doon nila lalagay, may mga nakamaleta, tapos yun, mga iba natutulog sa sahig, siguro hindi pa nakakatulog. Tapos, may nakita ko kanina parang bagong ligo siya. So, hindi ko alam kung may liguan sila doon or nagbasa lang siya ng book sa CR or whatever. So, yan. Sabi nga namin ni, yung parang volunteer coordinator, kanina, siya din yung nasa school nung nagre-recruit, diba? Sabi ko yung volunteer fairs. Sabi namin, kaya sinabi namin, oh, we met you in, at SAIT, at the volunteer fair. So, natuwa siya na we came. Tapos, sabi nga ni Sheena, parang, to work in that kind of place, or in that, parang kung, talang it should be your passion eh. Kasi, papasok ka sa everyday, ganito yung makikita mo. Tapos, syempre, diba? Basta. But, syempre, maganda na may mga ganyang organizations na tumutulong. It's a non-profit. Pero, syempre, yung mga tao doon, siniswelduhan pa din. Like, yun, na-assign kami sa kitchen, and para kaming mga doon sa restaurant na naka-gloves kami, syempre. Tapos, lahat yung food sa tray, sa plato, kinakamay. So, ako may ilalagay ako, pierogies. Tapos, si Sheena sa sour cream. Tapos, yung isa namin kasama sa salad. Tapos, may mga volunteer na nagbibigay isa-isa sa mga nag-aantay. So, it's a humbling experience, and probably we'll do it again. So, yeah, but we'll know when. Ano naman natin to, ang dami kong mga pinagkukumitan. So, yun. Hi, guys. Grabe, halos kakatapos lang nung hindi tayo ng ilaw. Orientation dun sa Children's Cottage. Talagang 2 hours kami inabot. Ang tagal. But yeah. So, napaka talaga ang malas. Kasi, di ba sabi ko, meron silang 2 location. Tapos yung isang location, malapit sa akin. Magsasara na daw sa March. Kasi meron silang na-acquire na bagong building na malaki. Although yung bahay, pinakita ko nina yung bahay, hindi naman daw nila ibebenta yung property. They're thinking of doing something with it, like parang daycare na for free. And yeah, pero magsasara na by end of March. And the whole process nitong volunteer intake nila will take 12 weeks, guys. Kasi pagkuha ng police information, parang clearance. Tapos, meron pang isa, yung yung isa? Kailangan ay yung i-check sa family services kung may ni-report ba against sa'yo, kung ni-report ka ba ng anak mo, or merong report about abuse, na ikaw mismo towards sa anak mo, mga ganun. So, kailangan namin yun. And, yeah, yung process to get that will take around 12 weeks nga daw. So, sabi sa amin, after this, after ng orientation kanina, ang next step would be one-on-one interview. if we decide to pursue, yun yung magiging next step. One-on-one interview, tapos filling ng mga forms. Maraming forms. Tapos yun nga, and yun, hindi makakapag-proceed hanggat wala pa yung
mga police checks. So, it's gonna take a long time. Akala ko naman like right away. Nung kinount ko yung 12 weeks, kung mag-start ako today, abutan ako ng April, sarado na yung center na malapit sa kanila, malapit sa akin. So, tinignan ko naman yung address ng bago nilang building. Carry naman, then, although mas malayo, syempre. Saan na nga ba yun? Ito ba yun? Ay, hindi. But anyways, yun talaga. We'll see. Iisip ko pa kung maganda rin sana experience. Although this is more like for childcare, lalo na kung tinuloy ko yung aking first program, yung early childhood. This is gonna be a good sana. But yeah, yun, it's dun sa yung crisis nursery, from 0 to 8 years old lang yung mga bata doon. And then dun sa isa, yung Brenda's house, is 0 to 17 years old. So doon may mga teens. I prefer like working with mga 0 to 8 kasi medyo less matigas ulo. And itong mga batang to have undergone, different kinds of crisis, trauma. Kaya pupunta doon sa mga lugar na ganun kasi is like, kunyari, mayroong traumatic experience or crisis sa pamilya nila. Kaya no choice, or like on the verge of homelessness na, kaya sila magre-reach out. Kasi ini-screen pa nila yung kung sino yung tatanggapin nila, like yan. So, hindi ito masayang childcare na medyo vulnerable talaga yung mga bata dito. But yeah, anyways, na-complete ko na yung isang training na kailangan, tapos may another one pa. And the certificate would take around 10 business days din bago matanggap din. So, yun. I'm gonna end this vlog na, guys. Pagod na ako. And wala na, I'm gonna try, submitting applications or resumes for a while, and then chill na tayo kasi I'm tired. Thanks for watching. Thanks for coming with me today. And I hope ma-inspire ko rin kayo mag-volunteer. Kasi you really never know, diba? So, might as well make use of my time productively, and at the same time, ma-involve talaga ako sa community para hindi lang sarado yung bubble ko with, yung regular people na nakakasama ko. So, maganda din na makakasalumuha ka ng ibang mga tao from different walks of life. Char. Anyways, yun na, guys. Bye. Thanks for watching. Good night.